Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1241, Pagpatay isa-isa. Sa himpapawid, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay nakasisilaw habang ang earth at langit ay nagkawatak-watak. Itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo at tumingin sa espadang iyon, ito ay nanginginig ng marahas, ang kanilang mga kaluluwa ay parang itataboy sa kanilang mga katawan. Anong uri ng espada iyon? Hawak din ni Mr. Wen at ng iba pa ang kanilang mga espada. Ang espada ng emperador. Nakita ni Mr. Wen ang mga lakas ng espada at agad na nakilala iyon bilang espada ng emperador. Paano magkakaroon ng ganoong espada si Lin Feng? Ang nakatatandang Zun Cultivator ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa espadang iyon, ang gayong espada ay maaaring pumatay sa kanila at si Lin Feng ang nagbunot nito. Ang mga miyembro ng Chi Clan ay hindi na tumatawa. Ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay lubhang nagbago at ang kanilang mga mukha ay namutla. Paano ito posible? Isip ni Chi Tiansheng na nagpapagaling pa. Panay ang titig niya sa espadang iyon sa langit. Isang beses lang niya naramdaman ang gayong mga enerhiya sa kanyang buhay, nang ang emperador ng kanyang angkan ay naglabas ng kanyang sariling lakas. Bamuka ang bibig ni Chi Jiao. Napatulala siya. Ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, ang medium-level assassin ng Zun Chi Layer at Bai Qiuluo sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay namutla din. Bumalik. Sabi ni Lin Feng. Ang nakasisilaw na espada ay lumipat patungo sa kamay ni Lin Feng at hinawakan niya ito. Kaya niyang kontrolin ito. Ang mga tao ay namangha. Makokontrol ni Lin Feng ang espadang iyon. Siguro ibinigay ito ng mga emperador ng Tiantai kay Lin Feng. Naisip ng karamihan. Paano maibibigay ng mga emperador ng Tiantai ang gayong espada kay Lin Feng? Janj, Young Master. Sa sandaling iyon, may nakaalala na si Lin Feng ay Young Master din ni Janj, gayunpaman, paano siya naging Young Master ni Janj? Dahil ba sa espadang iyon? Ang espadang iyon ay posibleng espada ni Emperor Wu Tianjian. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Maraming tao ang nag-isip ng parehong bagay sa parehong oras. 5,000 taon na ang nakalilipas, ang gayong espada ay nagpakita. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Maraming tao ang tumingin sa tatlong medium-level cultivator na nakapaligid kay Lin Feng. Nasasabik ang karamihan dahil papatayin niya ang lahat ng mga cultivator na gustong pumatay sa kanya. Gaya ng inaasahan, ngumiti ng masama si Lin Feng. Tiningnan niya ang katamtamang antas ng mga Zun cultivator mula sa Chi Clan. Mga katamtamang antas ng mga Zun cultivator, napakahusay. Natalo laban sa akin ang pinakamalakas na binata ng iyong angkan. Tapos lumabas ka, sabi ko gusto ko nang mamatay. Isa kang cultivator ng ikalimang layer ng Zun Chi at inatake mo ako, isang cultivator ng layer ng Tian Chi, hindi ka panipaniwala. Sabi ni Lin Feng na naglalakad patungo sa cultivator ng Zun. Kung nasaktan mo ang Chi Clan, pagsisisi mo ito. Hindi mo maiisip kung ano ang isang Imperial Clan. Sabi ng Zun cultivator na nagbabanta kay Lin Feng. Slash. Biglang pinutol ni Lin Feng ang kanang kamay ng cultivator na iyon at tumalsik ang dugo. Wala siyang oras para mag-react. Namutla ang kanyang mukha. Na-offend ang Chi Clan. Akala ko na-offend ko na ito simula nung inatake mo ako kanina. Parang mayabang ka, pero hindi mo ba naisip na katawa-tawa ka? Sabi ni Lin Feng. Kahit na may espadang iyon, kung sasaktan mo ang Chi Clan, mamamatay ka sa anumang kaso. Galit na sabi ng cultivator na iyon. Ang kanyang boses ay gamulong sa alon at naimpluwensyahan ang determinasyon ni Lin Feng. Slash. Sumagot si Lin Feng gamit ang kanyang espada at pinutol ang kabilang braso ng lalaki. Alam ni Lin Feng na sinusubukan ng kanyang kaaway na baguhin ang kanyang isip gamit ang kanyang boses. Magpatuloy. Sabi ni Lin Feng na nakatitig sa malakas na cultivator na iyon. Mukhang masama ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng. Mamatay. Galit na sigaw ng malakas na cultivator na iyon. Nawala siya sa kinaroroonan niya, at kasabay nito, gumalaw muli si Lin Feng at naglabas ng mga dumadagandong na enerhiya. Ang katawan ng katamtamang antas ng Zun cultivator na iyon ay agad na sumabog at siya ay patay. Dahan-dahang tumalikod si Lin Feng at tumingin sa malakas na cultivator ng Tianlong Divine Castle. Hinatak niya ang mahabang mukha. Normal ang away namin ni Long Teng, pero walang hiya kang nasangkot, dahil naglakas loob kang salakayin ulit ako, mamatay ka. Sabi ni Lin Feng. Muli niyang itinaas ang kanyang espada, gustong tumakas ng cultivator na iyon, ngunit paano siya magiging mas mabilis kaysa sa espada ni Emperor Wu Tianjian? Agad siyang tinaga ng espada at namatay. Nakakatakot ang espadang iyon, laro lang para sa kanya. Namangha ang mga Zun cultivator na iyon, lalo na si Mr. Chu, ang kanyang bibig ay kumikibot. Kung nasaktan niya si Lin Feng noon, madali siyang napatay ni Lin Feng. Ano ang ginagawa ng isang cultivator ng Tian Chi layer sa espada ng emperador? Walang nakaintindi. Biz. Isang sinag ng liwanag ang lumipat patungo sa isa pang katamtamang antas na Zun cultivator. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya magawa. Siya ay nasugatan din at ang kanyang bangkay ay nahulog mula sa langit. Si Bai Qiuluo ay nanginginig, siya ay natakot hanggang sa mamatay. Sinubukan niyang patayin sina Lin Feng at Qiu Yuzin, ano ang maaari niyang gawin ngayon? Tumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya. Binigyan ka namin ng pagkakataong lumaban ng patas, pero tumanggi ka.
Dahil sa ganoong paraan, itigil na natin ang paglalaro. Mamatay. Namutla ang mukha ni Bai Qiuluo. Sinabi ni Lin Feng. Alam kong nagtatrabaho ka sa Imperial Assassin Union, ngunit kasama mo man sila o sa Sunset Pavilion, ngayon, mamamatay ka. Lumipat ang mga ilaw ng espada patungo kay Bai Qiuluo at siya ay bumagsak. Si Bai Qiuluo, isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng lalawigan, ay pinatay ni Lin Feng. Alam ng lahat na mamamangha si Lin Feng sa buong probinsya sa lalong madaling panahon. Tumingin si Lin Feng kay Qi Tiansheng at sa iba pa, tumitibok ang kanilang mga puso. Pinatay ni Lin Feng si Bai Qiuluo, papatayin ba niya si Qi Tiansheng ngayon? Sa anumang kaso, ang Qi Clan ay kaaway na ngayon ni Lin Feng, maraming cultivator mula sa Qi Clan ang gustong patayin siya sa hinaharap. Lin Feng, isipin ng mga kahihinatnan bago kumilos. Ang isa pang katamtamang antas na Zun cultivator ng Qi Clan ay lumitaw sa tabi ni Qi Tiansheng. Kung wala sa akin ang espadang iyon, patay na ako. Ano ang maaaring mas masahol pa kaysa doon? Malamig na tiningnan siya ni Lin Feng. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Qi Tiansheng at mukhang nababalisa si Qi Tiansheng. Ginoong Wen. Ang malakas na cultivator ay tumingin kay Mr. Wen sa malayo at tinawag siya. Si Mr. Wen lang ang makakapidjal kay Lin Feng. Mister, hindi na kailangang pag-usapan ang lahat ng nangyari. Alam ng lahat na natalo ko si Qi Tiansheng at napinrotektahan siya ng Qi Clan, sinubukan pa nila akong patayin. Inatake ako ng mga katamtamang antas na Zun cultivator, nakita iyon ng lahat, ngunit walang nagtangkang pigilan sila sa pag-atake sa akin. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Kapag ang mga tao ay nagkasala, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili. Masisisi lang ni Qi Tiansheng ang kanyang sarili, pinrotektahan siya ng malalakas na cultivator ng kanyang angkan, ngunit napakarami niyang pagkakamali. Nanatiling tahimik si Mr. Wen, hindi siya umimik. Ang malalakas na cultivator ng Qi Clan ay mangha. Lin Feng, si Qi Tiansheng ay nasa ikalimang henerasyon ng Qi Clan, isa talaga siyang inapo ng emperador. Kung papatayin mo siya, maaabala mo ang linya ng dugo ng imperial, handa ka bang pasanin ang ganoong responsibilidad? Galit na sigaw ng isang malakas na cultivator. Manggahas ba si Lin Feng na hadlangan ng isang imperial na angkan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1242, Lace Rate. Ang lahi ng dugo ng imperial. Sabi ni Lin Feng. Sinulyapan niya ang taong iyon at sinabing, ano ka naman? May imperial blood ka ba? Ang ingay. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay gumuhit sa kalangitan at lumipat patungo sa ikatlong mata ng cultivator na iyon sa hindi maintindihang bilis. Walang pagkakataon na umiwas ang cultivator na iyon. Ang mukha ng cultivator na iyon ay biglang nagmukhang natakot habang sinisira ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan. Si Qi Tiansheng ay basang-basa sa malamig na pawis. Hindi ako pwedeng mamatay. Naisip ni Qi Tiansheng bigla, gayunpaman, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Siya ay may dugong imperial. Napakaganda ng kinabukasan niya, isa siya sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. At ngayon ang isang tulad ni Lin Feng ay papatay sa kanya. Patayin siya. Galit na sigaw ni Qi Tiansheng. Ha? Si Lin Feng ay natulala, kanino ang kausap ni Qi Tiansheng? Naglabas si Lin Feng ng mga hibla ng kaluluwa, bigla siyang tumalikod at lumipat patungo sa kanyang espada. Boom boom. Nakita ni Lin Feng ang isang silhouette na kumikislap. Bumangon siya sa hangin at ginamit muli ang espada ng emperador. Sirain. Slash, slash, slash. Ang malakas na cultivator na iyon ay nagpabalik-balik, tila siya ay papasok labas sa isang bakanteng espasyo. Para siyang makakatakas sa gusto niya. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Naputol ng mga sword lights ang cultivator na iyon sa kalahati. Kabom! Sumabog ang lakas ng espada at kumalat ang nakakakilabot na hiyawan sa hangin. Nakakatakot na espada, hindi talaga kailangan ni Lin Feng na kontrolin ito, kailangan lang niyang makipag-usap dito gamit ang telepathy at sumunod ito. Naisip ng karamihan. Sino ang nagbigay kay Lin Feng ng ganoong espada? At sino ang assassin na iyon sa bakanteng espasyo? Ang espada ng emperador na iyon ay hindi nakapatay sa kanya sa isang hampas. Ang tanga ni Qi Tiansheng. Naisip ng karamihan. Ang mukha ni Qi Tiansheng ay nakamamatay na mapatla. Isang assassin ang nagtatago at tinawag siya ni Qi Tiansheng ng malakas. Kasabay nito, binalaan niya si Lin Feng na may nagtatago. Kung hindi, maaaring hindi siya napansin ni Lin Feng. Ang Qi Clan ay talagang malupit. Sabi ni Mr. Wen. Isang malakas na cultivator ang nagtatago sa dilim, ano ang ibig sabihin noon? At sino ang mga taong umatake sa Wen Clan? Napakalakas ng spell. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Qi Tiansheng. Maraming tao ang nagsimulang tumakbo palayo, alam nilang hindi nila kayang labanan ang espada ni Lin Feng. Bata, narinig mo ba ako? Sabi ni Zun Cultivator. Ginamit niya ang kanyang dugo upang muling lumaki ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi madaling pagalingin ang mga nakakatakot na pinsala, ngunit posible ito. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya. Mukhang henyo ka. Mayroon kang magandang kinabukasan, maaari kang maging isang emperador, ngunit kailangan mo munang mabuhay.
Si Qi Tiansheng ay may dugong imperial, ngunit kung papatayin mo siya, maaaring sirain ka ng Chiklan. Mahinahong sabi ni Zun Cultivator. Binyantaan niya si Lin Feng. Maaaring maging emperador si Lin Feng, ngunit kung papatayin niya si Qi Tiansheng mawawala ang lahat ng pagkakataong maging isa. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang espada, hindi niya tiningnan ang Zun Cultivator na iyon, tumingin lang siya kay Qi Tiansheng. Wala akong halaga kung hindi ako mangangahas na patayin ang mga gustong pumatay sa akin. Kung hindi ko papatayin ang aking mga kaaway, paano ako magpapanggap na gusto kong maging emperador? Sabi ni Lin Feng. Sa anumang kaso, kahit na hindi niya napatay si Qi Tiansheng, pakakawalan ba siya ng Chiklan? Ang pagkakaiba lang ay ang mas malakas na cultivator ay hahanapin siya sa susunod. Pag-isipan mong mabuti, kung papatayin mo si Qi Tiansheng, kahit na hindi ka mamatay, ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya, silang lahat ay mamamatay. Slash. Nang matapos siyang magsalita, sumalakay si Lin Feng gamit ang kanyang espada. Hindi. Galit na sigaw ni Qi Tiansheng. Ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla na parang isang papel at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi siya namatay, isang braso lamang ang naputol. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Feng at tumingin muli si Lin Feng sa kanya. Para siyang buffon. Maglakas loob ka ba? Sigaw ng isang Zun Cultivator. Itinaas muli ni Lin Feng ang kanyang espada. Manggahas ba si Lin Feng na patayin si Qi Tiansheng o hindi? Naglakas loob ka bang takutin ang aking pamilya at mga kaibigan na banta ako? Dahan-daang naglakad si Lin Feng. Ang lahat ay nakatutok sa espada ni Lin Feng. Subukan mo akong patayin kung maglakas loob ka, sabi ni Qi Tiansheng na nakatitig kay Lin Feng. Sige, gagawin ko ngayon. Agad na nasira ang kapaligiran. Naglabas si Qi Tiansheng ng mga enerhiya para protektahan ang sarili, ngunit hindi na niya kailangang mag-react dahil ang mga ilaw mula sa espada ng emperador ay nakapalibot sa kanya at nilamon siya. Nakita ng karamihan ang pagkawala ng katawan ni Qi Tiansheng. Ano man ang sinabi ng lahat kay Lin Feng, wala siyang pakialam. Sinira niya si Qi Tiansheng. Siya ay baliw. Tumingin ang karamihan kay Lin Feng. Mukha siyang kabayanihan, nang ahas siyang pumatay ng isang imperial na inapo. Kailangang mag-ingat si Lin Feng sa hinaharap. Sinimulan ni Lin Feng na kunin ang pagnakawan mula kay Qi Tiansheng at sa mga katawan ng mga Zun Cultivator. Lalo siyang yumaman sa pagkakataong ito. Napatay niya ang 4 na katamtamang antas na Zun Cultivator at sina Qi Tiansheng at Bai Qiuluo, 2 sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng lalawigan. Nakapatay din siya ng 1 dosenang mababang antas na Zun Cultivator. Abstruse tablets, abstruse crystals, mga kasanayan, mga espesyal na diskarte, mga banal na marka ng lakas, mga banal na armas, kahit ano. Brother. Sigaw ni Qi Zhaozhao. Namumutla ang mukha niya, kasalanan niya ang lahat. Kung hindi siya kumilos na parang isang maliit na babae, ang kanyang kapatid ay hindi magkakaroon ng anumang mga isyu kay Lin Feng. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Saka siya naglakad papunta sa kanya. Lin Feng. Sigaw ng isang Zun Cultivator sa hangin. Pinatay ni Lin Feng si Qi Tiansheng, hindi pa ba sapat iyon? Nais din ba niyang patayin si Qi Tiansheng? Huwag kalimutan na kayo ay mga direktang alagad ng mga emperador. Malamig na sigaw ng Zun Cultivator. Sinulyapan siya ni Lin Feng at sinabing, ikaw ang pinaka-nakakatawang biro ng araw na ito. Napatingin ang lahat sa cultivator ng Zun na pinagtatawanan ni Lin Feng. Ginagamit ni Lin Feng ang mga taong iyon bilang mga stepping stone. Siyempre, salamat sa pagpapaalala sa akin na nasangkot ka rin, kung hindi, pinatay ko na lang si Qi Tiansheng. Muntik ko nang makalimutan kung gaano kakawalan Jia. Dahil sa ganoong paraan, tutulungan kitang alagaan ang babaeng iyon. Sabi ni Lin Feng. Inilagay niya ang kanyang espada sa lalamunan ni Qi Zhaozhao. Tinakat nila ang kanyang pamilya at mga kaibigan. At ang ilang mga tao ay tila nagtiteleport kay Zuyu, wala siyang pagpipilian kundi mag-hostage. Si Qi Zhaozhao ang hiyas ng Chiklan, ito ay isang magandang paraan para pagbabantaan sila. Ang mukha ni Qi Zhaozhao ay pula, ang kanyang mga mata ay duguan. Walang pakialam si Lin Feng, sinabi lang niya. Hindi na kailangang tumingin sa akin sa ganoong paraan. Sino ang nagpilit sa akin na gawin ang lahat ng ito? Alam ng lahat na pagkatapos talunin ni Lin Feng si Qi Tiansheng, nagpadala ang Chiklan ng napakalakas na cultivator upang harapin si Lin Feng. Ang lahat ay kasalanan ng Chiklan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1243, nag-aalala. Taybak. Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang TNG sword ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Kailangan lang sabihin ni Lin Feng sa kanyang espada na laslasin ang lalamunan ni Qi Zhaozhao at gagawin ito. Huwag kang gagalaw, baka mamatay ka, sabi ni Lin Feng. Bumangon siya sa hangin at tumingin sa isa sa mga nakatatandang Zun Cultivator. Panay ang titig nito sa kanya, mukhang galit na galit. Gayunpaman, hawak ni Lin Feng ang espada ng emperador, kaya ano ang magagawa nila? Mapapatay kaya siya ni Lin Feng? Pagsisisihan mo, sabi ng Zun Cultivator sa malamig na paraan. Tumakbo siya patungo sa isang bakanteng espasyo para ay teleport ang sarili. Pinagbantaan mo ang aking mga kaibigan at pamilya, sa tingin mo ba ay pakakawalan kita? Tanong ni Lin Feng. Patayin siya. Biz.
Nang sabihin niyo ni Lin Feng, ang espada ng emperador ay lumipat patungo sa bakanteng espasyo. Ang sword chi ay sumugod sa kalangitan at isang nakakakilabot na sigaw ang tumunog. Napakabilis, ang espada ng emperador ay bumalik kay Lin Feng. Kinailangan itong gamitin ni Lin Feng, ngunit ngayon ay malamang na nais ng ilang tao na nakawin ang espada. Kailangan nilang mag-isip ng mabuti bago subukan. Lahat ay magugulat sa bahwang kung alam nila ang nangyari. Naisip ng karamihan. Naglabas si Lin Feng ng espada ng emperador at napatay niya ang 2 sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng probinsya. Nakapatay na rin siya ng 4 na katamtamang antas na mga Zun cultivator, 12 ng mababang antas na mga Zun cultivator, kahit na isang mas matandang Zun cultivator. Walang makakapidyo sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa mga natitirang gwardya ng Chiclan. Lahat sila nagsimulang manginig. Hindi nakatakas ang matatandang Zun cultivator kaya anong pag-asa ang mayroon sila. Bumalik ka sa iyong angkan at sabihin sa kanila na kung gusto nilang makaganti, kailangan nilang ihanda ng mabuti ang kanilang sarili. Ako na muna ang bahala kay Chi Jiao Jiao sa ngayon. Kung gusto mong atakihin ang mga kaibigan at kapamilya ko, ipapakita ko sa iyo kung paano ko inaalagaan ang isa sa 4 na pinakamagandang babae sa probinsya. Galit na galit ang mga taong iyon. Asar ngayon. Sabi ni Lin Feng. Kumislap ang mga silhouette nila at umalis na sila. Wala na silang magagawa para kay Chi Jiao Jiao. Si Lin Feng ay baliw. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Mr. Wen, mukhang nahihiya siyang sinabi. Pasensya na, Mr. Wen. Ako ang nagdulot ng problema sa iyo. Tumiti si Mr. Wen at umiling. Walang problema, kung hindi ka pa nakapunta rito, hindi sana lilito ang mga nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan. Hindi ko alam na nandito sila ngayon. Maraming salamat, Mr. Aalis na ako. Sabi ni Lin Feng. Yumuko siya kay Mr. Wen at umalis. Iningatan niya si Chi Jiao Jiao bilang hostage at sinundan din siya ni Qiu Yuzin. Ang kanyang espada ay sumipol at bumalatay sa kalangitan. May ilang mas matandang Zun cultivator na nabuhay ng maraming taon, hindi na masyadong matagal si Lin Feng matapos ipakita sa kanila ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Kung hindi naging maingat si Lin Feng habang nakikitungo sa mga nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan, maaaring nawala siya dito o maaaring namatay siya. Napabuntong hininga ang mga tao nang makita nilang umalis si Lin Feng. Si Lin Feng ay maaari na ngayong ituring na isang hayop, bilang isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan. Pagkatapos ng lahat, ipinakita niya kung gaano siya kalakas ng talunin niya si Qi Tiansheng. Ang klan ni Mr. Wen ay nakatingin sa malayo sa direksyon ng hilagang bahwang. Mas maraming malalakas na cultivator ang tumatas doon. Ito ay tulad ng nakaraan noong si Hao Qinglin ay naging isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. Ngayon, isa na siyang katamtamang antas na mga Zun cultivator at malapit nang mapunta sa tuktok ng layer ng Zun Qi. Ngayon, kasama sina Qiu Yuzin at Lin Feng, ano ang magiging itsura ng Tiantay 10 taon mula ngayon? Tiange, ayon sa mga hula ng manghuhula at sa lakas ni Lin Feng, si Lin Feng ay pambihira. Dapat maging kaibigan mo siya, ngunit huwag masyadong maging malapit. Siyempre, suggestion lang yan, you're free to make your own decisions. Sabi ni Mr. Wen na nakatingin kay Wen Tiange sa malalim na paraan. Tumanggo si Wen Tiange. Naintindihan niya. Sina Lin Feng at Qiu Yuzin ay nakasakay sa kanyang espada, lumilipad patungo sa Sword City. Nagamit na ni Lin Feng ang espada ni Emperor Wu Tianjian minsan, kaya mayroon pa siyang 2 pagkakataon na gamitin ito. Walang ibang nakakaalam na 3 beses lang niya itong magagamit, kung hindi ay nakakatakot ang mga kahihinatnan. Sa Tianshu Teleportation Portal, nakita ni Lin Feng ang Yunhai sect ng Zuyu. Sa lalong madaling panahon, ipapakita ng Wen Clan kung bakit napakaraming malalakas na cultivator mula sa Wen Clan ang napunta sa bulubundukin ng Yunhai. Mayroon silang tiyak na layunin. Hindi malaman ni Lin Feng kung ano ang eksaktong, ngunit naiintindihan niya na may mangyayari sa Zuyu kaya kailangan niyang bumalik. Para sa isang lugar tulad ng lalawigan ng Bahwang, ang Zuyu ay maliit. Ang bayan ng Tianshu ay mas malaki pa sa Zuyu mismo. Siyempre, hindi rin naman niya kailangang mag-alala masyado. Ang Wen Clan ay hindi sinabi kung bakit kailangan nilang pumunta doon at ang iba pang mga grupo ng impluensya ay walang teleportation portal na sapat na makapangyarihan upang pumunta doon. Bukod pa rito, si Yandy ay nagbigay ng protection spell kay Zuyu, kaya hindi ganoon kadaling umatake ang mga Zun cultivator. Binigyan din ni Lin Feng ang kanyang mga magulang ng mahalagang kayamanan. Nagtataka ako kung kumusta ang lahat. Naisip ni Lin Feng na nakangiti. Tatay, nanay, Xinye, dapat okay na sila. Dapat ay lumalaki na sina Liu Fei at Xiaoya. At sina Jingyun, Yizu at Yunxi, ano ang ginagawa nila? Ayos lang ba sila? Paano naman sina Pu Jun at Badao? At si Mr. Qi at Mr. Wu? Gaano sila naging matatag? Paano si Yu Qingshan? Iniisip ni Lin Feng ang lahat ng taong iyon. Sa malupit na mundo ng paglilinang, mabuti na magkaroon ng mga taong pinapahalagahan. Isang taon na ang nakaraan, bata pa siya, hinabol siya ng mga tao at ngayon ay nagawa niyang patayin ang mga low-level na Zun cultivator. Ang mga cultivator na iyon ay itinuturing na maalamat sa Zuyu.
Parang panaginip ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1244, Pagbabalik. Mabilis na kumalat ang balita sa Bahwang. Alam na ng lahat ang nangyari sa kaarawan ni Mr. Wen. Ang Sword City at Tianshu Town ay parehong bayan sa gitnang Bahwang kaya mabilis na kumalat ang balita. Sa isang maliit na bar ng Sword City, pinag-uusapan na ng lahat ang tungkol sa mga imaheng nagkalat sa Tianshu Town at sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Ang Wen clan ay nag-activate ng teleportation portal para magpadala ng malalakas na cultivator sa ibang mga lugar, baka may mga mahalagang kayamanan doon. Mas maraming balita ang kumalat sa rehiyon, si Lin Feng ay naging young master ni Janj at kaya niyang kontrolin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Inakala ng maraming tao na may lihim na nangyayari sa pagitan ni Lin Feng at Janj. Anong uri ng sikreto bagaman? Sa anumang kaso, nagawa niyang patayin ang nakatatandang Zun cultivator gamit ang espadang iyon at napatay din niya sina Bai Qiuluo at Shi Tiansheng na may imperial na pamana. Maging si Janj ay nagulat. Dahil kontrolado na ng espada si Lin Feng, ginawa nito ang anumang naisin nito. Hindi nakapagtataka na ang espada ay ayaw silang sumunod. Magagawa nito ang anumang gusto nito. At saka, natalo ng espada ng emperador si Shi Tiansheng, pero ano? Kinailangan nitong pumunta sa ibang bansa at pumatay ng mas maraming tao, kailangan nitong ibalik ang kaluwalhatian kay Janj. Dumating si Lin Feng sa labas ng Janj. Hindi siya pumasok, ngunit lumabas ang ilang malalakas na cultivator mula kay Janj at yumuko sa harapan niya. Young master, mangyaring pumasok. Sabi ng matandang namumuno sa grupo. Siya ay isang nakakatakot na nakatatandang Zun Sword cultivator. Hindi na kailangan, naparito ako upang itanong sa iyo. Sabi ni Lin Feng ng mahinahon ngunit agresibo. Kailangan niyang maging mayabang at agresibo sa harap nila, dahil sa kanila hindi siya si Lin Feng, siya ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Pakisabi sa amin, young master. Sabi ng pinuno. Bibigyan kita ng ilang geographical coordinate, ito ay nasa Zuyu region, sa isang bansang tinatawag na Zuyu. Pupunta doon ang Wen clan. Ipadala ang ilan sa pinakamalakas na cultivator doon, ngunit maging maingat, huwag maakit ang atensyon ng ibang tao. Kapag nandyan na, maliban na lang kung utos ko sa iyo o kung hindi nanganganib ang buhay mo, huwag kang pumatay ng sinuman. Ang mga mata ng Zun cultivator ay kumikislap. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Lin Feng, ngunit hindi niya alam kung ano ang motibo ni Lin Feng. At saka, paano niya nalaman kung ano ang lugar ng aparisyon? Young master, naiintindihan ko. Kahit ang dami niyang tanong, wala siyang kinuwestiyon sa sinabi sa kanya. Ipapadala ko ang mga geographical na coordinate at mapa sa pamamagitan ng iyong makajos na kamalayan. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang kanyang makajos na kamalayan ay naging isang maliit na espada at ipinadala niya ang mga bagay na iyon sa ikatlong mata ng matanda. Nakakuha siya ng mapa ng Shengang noong nakaraan at sa mapa na iyon ay ang lalawigan ng Bahwang. Gayunpaman, sa mga mapa na ginawa sa lalawigan ng Bahwang, walang mga lugar tulad ng Ganyu o Zuyu dahil napakaliit nito. Sa mga transmission ni Lin Feng, ang malalakas na cultivator ng Janj ay madaling mahahanap si Zuyu. Sige, bilisan mo na, and wait for my instructions once you're there. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at lumipad patungo sa hilagang Bahwang. Bago bumalik sa Zuyu, kailangan niyang bumalik sa hilagang Bahwang at pagkatapos ay tumawid sa Huangzi. Yuzin, pupunta ako sa malayo, sa aking tinubuang bayan, sasama ka ba sa akin o mananatili dito? Tanong ni Lin Feng. Kumislap ang mga mata ni Qiu Yuzin at sinabi niya. Mananatili ako rito, babalik ako sa Qiu clan. Sige, manatili ka sa iyong mga magulang para hindi kontrolin ng iyong walang awa at walang emosyong bahagi ang iyong katawan. At huwag nang magsanay ng walang awa na pagilinang. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa malumanay na paraan. Hinahaplos niya ang pisngi nito habang kausap. Ang pagpunta sa Zuyu ay hindi isang bagay na madaling gawin, ito ay tumagal ng oras para kailangan nilang tumawid sa Huangzi. Bukod dito, malamang na maraming malalakas na cultivators sa Zuyu. Mas mabuting kasama niya ang kanyang mga magulang sa isang mapagmahal at matatag na kapaligiran. Dinala siya ni Lin Feng pabalik sa Qiu clan at pagkatapos ay pumunta sa Tiantai. Dumating si Lin Feng sa Tiantai, binuksan ang gate sa tuktok ng hagdanan at naramdaman ng kaaya-ayang celestial chi na medyo malamig din. Sa kalangitan sa itaas ng mga palasyo, may mga nakasisilaw na marka na maaaring makatulong sa mga cultivator na magsanay ng paglilinang ng mas mabilis. Si Meng Qing ay nasa kanyang palasyo, nakaupo na naka-cross-legged sa isang golden lotus. Patuloy itong nagbabago, na nagpapaalala sa mga tao ng impermanence ng buhay. Naabot na ni Meng Qing ang isang mahalagang punto ng kanyang paglilinang. Isip ni Lin Feng, si Meng Qing ay malapit nang makapasok sa layer ng Zunqi. Tumingin ito sa kanya at ngumiti ng matamis. Dahan-dahan siyang lumabas ng palasyo at isinara ang pinto sa likuran niya. Siguro kapag bumalik ako mula sa Zuyu, nakalusot na siya sa layer ng Zunqi. Naisip ni Lin Feng na nakangiti. Gusto talaga niya itong gisingin at kausapin. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya, kaya mahal siya ni Lin Feng higit sa lahat. Kapag tapos na ako sa Zuyu, babalik ako. Bulong ni Lin Feng. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at tumalon sa kanyang espada.
Chi Jiao ay nasa espada pa rin, ngunit wala siyang sinabi. Palagi siyang nakatitig kay Lin Fang sa malamig na paraan, ngunit hindi siya pinansin ni Lin Fang. Si Chi Jiao ay hindi nagbigay ng pananakot sa kanya dahil hindi siya sapat na malakas. Suyu, kaya ikaw ay taga Suyu. Dapat nandoon din ang mga kaibigan at kapamilya mo, sabi ni Chi Jiao. Sinulyapan siya ni Lin Fang ng mahinahon at matahimik bago sinabing, ano ang gusto mong sabihin? Dinadala mo ako dyan, pero wala kang lakas ng loob na patayin ako. Kung papatayin mo ako, malalaman agad ito ng Chiklan. Pero kung dadalhin mo ako doon, malalaman ko lahat ng sikreto mo, kung nasaan ang mga kaibigan at kapamilya mo, pagsisisihan mo. Sabi ni Chi Jiao na nagbabanta sa kanya. Tumiti si Lin Fang sa isang napaka-wrangle na paraan, mukhang labis siyang naaliw habang sinabi niya. Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng pagkakataong iwan ako? Ikaw. Si Lin Fang ay baliw. Nais ba niyang panatilihin siya sa buong buhay nila? Ang mga iniisip ni Chi Jiao ay magulo. Hindi niya maisip ang pagiging bilanggo ng kaaway sa loob ng 12-dosenang o kahit na daan-daang taon. Pagkatapos kong sirain ang iyong angkan, mananatili ka sa akin upang alagaan ako. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Galit na tumingin sa kanya si Chi Jiao. Alagaan mo siya. Siyempre, kung hindi mo gusto yun, mayroon akong ilang mga kulungan ng hayop na maaari kong ilagay sa loob mo. Chi Jiao nang may matinding puot, isang kulungan ng hayop. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1245, Tianqi Snowy Peaks. Chi Jiao nang makarating sila sa itaas ng Huangxi, akala niya ay gagamit si Lin Fang ng bangka, ngunit hindi, nanatili siya sa kanyang espada at sinalakay sila ng Desolated Chi. Si Chi Jiao ay tumingin kay Lin Fang, si Lin Fang ay kalmadong nakaupo sa kanyang espada at hinihigop ang Desolated Chi. Ginagamit pa niya ito sa pagsasanay ng paglilinang. Pumasok ka sa loob, sabi ni Lin Fang na naglabas ng isang gintong tore. Iyon ang gininto ang tore ni Chi Tiansheng, ngunit pag-aari na niya ito ngayon. Hindi na kailangan, sabi ni Chi Jiao sa malamig na paraan. Pupunta ako sa ilalim ng tubig, kung hindi ka natatakot mamatay, maaari kang sumama sa akin. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Si Chi Jiao ay natulala. Sa ilalim ng tubig. Sa tingin mo ba naniniwala ako sa'yo? Sabi ni Chi Jiao. Pagkatapos, ang espada ni Lin Fang ay bumaba mula sa langit. Biglang namutla ang mukha niya, dali-dali siyang pumasok sa loob ng tore. Slash. Sumisid ang kanyang espada sa dagat. Ang gintong tore ay nasa espada pa rin kaya si Chi Jiao ay nakatingin sa labas ng bintana at kitang-kita niya ang lahat. Nasa ilalim talaga ng tubig si Lin Fang. Nilulunok niya ang nangungulila na Chi. Nakakagulat, ang ilang mga tao ay maaaring gumamit ng Desolated Chi upang magsanay ng paglilinang. Si Chi Jiao ay hindi makapaniwala. Kawawa siya. Dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, palagi niyang iniisip na siya ay kamangha-mangha, ngunit hindi niya talaga sinubukang unawain kung sino si Lin Fang dahil palagi siyang naniniwala na siya ay mas mahusay kaysa sa kanya. Siyempre, ang pagkakaroon ng pagsisisi ay walang silbi ngayon. Ang Chiklan at Lin Fang ay magkaaway na ngayon. Tinakat nila ang kanyang pamilya at mga kaibigan kaya hindi siya binitawan ni Lin Fang. Maaaring palayain niya ito balang araw, ngunit pagkatapos lamang nasirain ang kanyang angkan. Chi Jiao ay hindi kailanman umalis sa lalawigan ng Bahuang dahil ito ay isang malawak na lalawigan. Matapos tumawid sa dagat, hindi nagtagal ay nakita na naman nila ang lupa. Mga kastilyo, palasyo, bulubundukin, ngunit ang mga ito ay gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis kaya hindi malinaw na makita ni Chi Jiao ang mga tanawin. Ang araw ay sumisikat, lumulubog, sumisikat at lumulubog muli. Nakita ng maraming tao si Lin Fang sa kalangitan at ang kanyang nakakatakot na espada. Si Lin Fang ay kalmadong nagsasanay ng cultivation sa kanyang espada. Walang kamalay-malay, naglakbay siya ng 20 araw bago niya sinimulang makilala ang mga tanawin. Hindi nagtagal ay dumating si Lin Fang sa Ganyu. Naalala niya si Tianqi. Kung wala si Tianqi, si Lin Fang ay hindi magiging kung ano siya ngayon. Malawak ang Tianqi at lumulutang ang mga snowflake sa hangin. Sa imperyo ng Tianqi, maraming kabataang lalaki na nakatira sa paanan ng mga bundok ang nangangarap lamang na makapunta sa banal na bahagi ng Tianqi at maging isang alagad doon. Ang Tianqi ay tumataas dahil parami ng parami ang mga Zun cultivator na lumilitaw doon. May isang alamat sa Tintay na ilang taon na ang nakalipas, isang henyo ang bumangon at salamat sa kanya, si Tianqi ay nagsimulang bumangon muli. Bago siya umalis, gumawa siya ng proteksyon sa 6 sa mga snowy peak ng Tianqi at ginawa itong mga banal na lugar. Pagkatapos, sinunog ni Lin Fang ang Xiaoyao sect at pinagtatawanan sila ng lahat sa rehiyon ng Ganyu. Ngayon, ang mga maimpluwensyang grupo ng Ganyu ay patuloy na nagsanib kamay upang salakayin ang Tianqi. Sinamantala nila ang lahat ng pagkakataon na maaari nilang patayin ang mga disipulo ni Tianqi, gayunpaman, si Tianqi ay nagiging masyadong malakas. Nagtataka ko kung nasaan si Lin Fang ngayon. Naisip ng ilang mga tao sa lambak ng Tianqi Empire. Boom boom boom. Isang sonic boom ang tumunog habang umiihip ang malakas na hangin. Lumitaw ang mga ilaw ng espada at ang hindi kapani-paniwalang Chi ay gamulong sa hangin. Nakakatakot na espada.
Naisip ng maraming tao sa loob ng mga lambak ng Tianqi Empire. Hindi pa nga nila nakikita ng malinaw ang espada, napakabilis nito. Ang gwapong binata. Sa sandaling iyon, may nakapansin sa isang binata na nakasakay sa espada. Sinulyapan ng binatang iyon ng mga tao sa mga lambak at walang pakialam ng umiti. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang espada at bumaba mula sa langit. Walang sino man ang maaaring pumunta sa banal na lugar ng Tianqi ayon sa gusto nila. Agad na bumangon sa ere ang dalawang binata at hinaranggan si Lin Fang. Gayunpaman, naramdaman nila ang hangin na tumatama sa kanilang balat at nawala ang binata. Pareho silang nagulat. Terena, kailangan nating ipaalam sa mga master. Sabi ng isa sa mga binata. At saka sila umalis. Sa tuktok ng Tianzuan, si Mr. Bai ay matagal nang nagsasanay sa paglilinang. Nasa labas siya ng isang palasyo, suot ang kanyang snowy robe at nakangiti. Dalawang alagad ang bumalik, isang babae at isang lalaki. Ang batang lalaki ay mukhang gwapo at ang babae ay mukhang dalisay at banal na parang nyebe. Ang isa sa kanila ay si Han Qiuyu at ang isa ay ang dating banal na babae ng Tianqi, si Tianqi Zhu. Ilang taon ka nang wala? Ngayon ay mag-asawa na kayo ni Han Qiuyu, maganda. Sabi ni Mr. Bai. Sina Han Qiuyu at Tianqi Zhu ay dating napakatalino na mga disipulo sa Tianqi. Pagkatapos, si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay sumali sa Tianqi at nalampasan sila. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay naglakbay na sila. Nakalusot ka na sa ika-6 na layer ng Tianqi, hindi masama, malalampasan mo rin ang Zunqi layer maaga o huli. Sabi ng nagsasaka ng apoy na si Zun. Marami sa mga cultivator ng Tianqi ang naglakbay upang magsanay ng paglilinang. Namatay ang ilang tao, ngunit kung minsan ay bumabalik sila pagkatapos ng ilang taon, at sa bawat oras na bumalik sila, masaya si Tianqi na makita ang kanilang pag-unlad. Guro, nandito ba si Lin Fang? Tanong ni Tianqi Zhu. Halo-halong damdamin ang kanyang nararamdaman pagdating kay Lin Fang. Sa misteryosong mundo, ipinakita niya sa kanya kung gaano siya nakakatakot, pagkatapos ay naroon ang buong bagay kay Wang Fulong. Ngayon ay nakalusot na siya sa ika-6 na layer ng Tianqi, maaari pa niyang talunin ang mga tao sa ika-7 layer ng Tianqi. Si Lin Fang ay malamang nakapareho niya. Lin Fang. Nagkatinginan ng mga guro, mukhang nostalgic. Kinuha nila si Lin Fang bilang kanilang sariling disipulo, pagkatapos ay pinaalis nila siya para sa kanyang ikabubuti upang siya ay umunlad. Nagtataka din ang mga ito kung kumusta siya. Lin Fang. Tumingon si Mr. Bai at napatingin sa isang napakagandang babae sa likod niya. Shiyun, kilala mo si Lin Fang? Tanong ni Mr. Bai. Kumaibat ang mga labi ni Wo Shiyun. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, mahigit 1 taon na ako sa Tianqi, paanong hindi ko siya kilala? Haha, Shiyun, kapag nakilala mo siya, may in love ka agad. Pabirong sabi ng Fire Zone cultivator na ikinamulan niya. Matagal ko na siyang hindi nakikita, kaya iniisip ko kung kumusta na siya. Sabi ng Sword Zone cultivator sa tabi niya na bamantong hininga. I wonder kung gaano siya naging strong.